Mga mahal naming mga nakatatanda, kung kayo ay nasa edad 6 na taon pataas at patuloy pa rin sa pagmamano. O kung ang inyong anak, apo o sino mang malapit sa puso ninyo ang siyang naghahatid sa inyo kahit saan, kailangan ninyong pakinggan ng mabuti ang bawat salitang sasabihin ko ngayon. Narito ako sa PH Updates by Amber upang ibahagi sa inyo ang pinakabagong impormasyon na napakahalaga para sa inyong kaligtasan at kalayaang makapag-ikot. Dahil noong Abril ng taong 2026, may mga bagong regulasyon at patakaran na opisyal na naipatupad na may direktang epekto sa sino mang gumagamit ng kalsada sa buong bansa. At nakakalungkot na marami sa ating mga kababayan ay wala pa ring kaalam-alam tungkol dito. Ito ay isang bagay na hindi ninyo maaaring baliwalain sapagkat ang kawalan ng kaalaman sa mga bagong alituntuning ito ay maaaring magbunga ng mga multang mula sa 10,000 hanggang 50,000. Pagkabawi ng lisensya o masakit pa, isang aksidenteng sana ay may paraan upang maiwasan. Huwag na nating hayaang mangyari ang gayon sa inyo o sa sino mang mahal ninyo sa buhay. Nandito ako ngayon upang ipaliwanag sa inyong isa-isa ang bawat pagbabago sa paraang malinaw, madaling maunawaan at walang nakalilitong legal na terminolohiya. Isipin na lang na magkasama tayong nakaupo sa sala, may mainit na kape sa harapan natin, at kausapin ko kayo ng tapat tulad ng isang tunay na kaibigan. Ito ang pinakabagong impormasyon at mahalaga ito para sa inyong kaligtasan at kalayaang makapag-ikot. Bago tayo sumugal sa mga detalye, mahalagang maipaliwanag muna kung ano ang nag-udyoke sa pamahalaan na baguhin ang mga patakaran sa pagmamaneho ngayong 2026. Sa nakalipas na 2 taon, tuloy-tuloy na lumaki ang bilang ng mga aksidente sa kalsada sa iba't ibang panig ng bansa, lalo na sa malalaking lungsod tulad ng Metro Manila, Cebu at Davao. Batay sa mga record ng Land Transportation Office o ang LTO, mahigit 100,000 aksidente ang naitala noong 2025 pa lamang. Malaking bahagi ng mga insidenteng ito ay nauwi sa mga lumang sasakyan, sa mga nagmamaneho na kulang ang pagsasanay, at sa patuloy na paglabag sa mga patakaran ng trapiko. Dahil sa problemang ito, ang Kongreso kasabay ng LTO at ng Department of Transportation ay nagkaisa upang isakatuparan ang mga makabuluhang pagbabago na may layuning mabawasan ang mga aksidente at mapanatiling ligtas ang bawat Pilipino sa kalsada. Ang magandang balita para sa ating mga nakatatanda ay hindi lahat ng pagbabagong ito ay pahirap. Karamihan sa mga bagong alituntunin ay may kasamang mga pribilehiyo at proteksyon na espesyal na inilaan para sa mas matatandang mga mamamayan. Ngunit kailangan ninyong malaman ang mga ito ng maaga para hindi kayo mapahiya o masangkot sa problema sa daan. Kaya sisimulan na natin. Ang unang pangunahing pagbabago ay tungkol sa pag-renew ng driver's license. Ang renewal ay ginagawa bawat 3 o 5 taon, nakasalalay sa uri ng inyong lisensya. Ngunit mula Abril 2026, lahat ng driver na 65 anyos pataas ay kailangan ng mag-renew bawat 2 taon, at hindi ito isang bagay na maaari ninyong laktawan o ipagpaliban. Ang paliwanag ng LTO ay simple. Nais nilang matiyak na ang mga matatandang driver ay nananatiling physically at medikal na handa para sa responsibilidad ng pagmamaneho. Ngayon, bago kayo magsimulang mag-alala, marinig muna ninyo ang buong proseso. Para sa renewal, 2 bagong kinakailangan ang idinagdag na hindi naman hinihingi noon. Ang una ay isang medikal na sertipiko mula sa isang lisensyadong manggagamot na nagpapatibay na kayo ay nasa maayos na kalusugan at kakayahang magmaneho. Ang pangalawa ay isang maikling written examination tungkol sa mga pinakabagong tuntunin sa trapiko. Ang pagsubok na ito ay maaaring kunin sa pinakamalapit na LTO office o sa mga sentro ng pagsubok na aprobado sa inyong lugar. Ang bayad para sa pag-renew ay nananatili sa humigit kumulang 200 hanggang pati 300 para sa non-professional na lisensya at walang dagdag na bayad para sa pagsubok mismo.
Ang medical na sertipiko naman ay depende sa klinika o manggagamot, ngunit kadalasan ay nasa 500 hanggang 2,000. At ito ang kahangahangang bagay. Maraming LTO offices na ngayon ay may itinakdang espesyal na araw para lamang sa mga senior citizen. Kaya hindi na kayo kailangang pumila ng matagal kasama ang lahat. Tawagan lamang muna ang pinakamalapit na tanggapan ng LTO upang malaman kung kailan ang mga espesyal na araw na iyon. Makatitipid kayo ng oras, lakas at pagod sa paraang ito. Ngayon naman ay pag-aralan natin ang bahaging pinakamahalagang maunawaan ang mga bagong halaga ng multa. Dahil kung hindi kayo updated sa mga ito, ang isang maliit na pagkakamaling nagawa sa kalsada ay maaaring maging napakamahal na karanasan. Simula Abril 2026, ang gobyerno ay makabuluhang itinaas ang mga parusa para sa mga paglabag sa trapiko, para sa overspeeding o pagmamaneho ng hihigit sa itinakdang limitasyon ng bilis. Ang multa para sa unang paglabag ay nasa POP 1,000. Kung muli kayong masumpungan, maabot na ito ng FAT 1,000 at posibleng kasama pa ang pansamantalang pagpapatigil ng inyong lisensya. Para sa paggamit ng cellphone habang nagmamaneho, isang bagay na halos araw-araw nating nasasaksihan sa kalsada, ang multa ay HOP 10,000 para sa unang pagkakataon. Para sa pangalawang pagkakataon at posibleng pagkansela na ng lisensya. Hindi na ito isang biro, mga kaibigan. Para sa pagsusuot ng seatbelt, ang multa ay pa 500 para sa driver at dagdag na 500 para sa bawat pasaherong nakita na hindi nakasinturon. Ibig sabihin, kung 3 tao kayong nasakay at wala ni isa ang may seatbelt, ang kabuuang multang matatanggap ninyo ay maaaring umabot sa PAG 1,000 sa iisang pagkakataon. Para sa ating mga senior na karamihan ay maingat at responsableng nagmamaneho, ang mga pagbabagong ito ay hindi dapat maging pinagmumulan ng takot. Ang layunin lamang ay maging mas alerto sa mga tuntuning ito at masiguro na lagi kayong sumusunod. Isang simpleng gawi bago umalis ng bahay. Sinturon muna, itago ang cellphone sa bulsa o bag at alamin ang speed limit ng lugar na inyong patutunguhan. Ang ikatlong pagbabago ay may kinalaman sa inyong sasakyan mismo, hindi lamang sa inyo bilang nagmamaneho. Simula Abril 2026, ang mga sasakyang 10 taon na ang gulang o higit pa ay kailangan ng dumaan sa mas mahigpit na pagsusuri ng kondisyon bawat taon sa halip na bawat 2 taon tulad ng dati. Pagsusuring ito nakilala bilang Motor Vehicle Inspection System o MVIS ay suriin ang mga gulong, sistema ng preno, mga ilaw, exhaust at iba pang mahahalagang bahagi ng sasakyan. Kung ang inyong sasakyan ay hindi makapasa sa pagsusuri, bibigyan kayo ng 3 araw ng LTO upang maipaayos ang mga depekto at muling maipakita ang sasakyan. Kung hindi pa rin ito pumasa, ang pagpapatakbo nito sa kalsada ay magiging labag sa batas at maaaring makumpiska ang plato. Para sa ating mga nakatatanda, ito ay isang bagay na dapat talakayin ng buong pamilya. Kung ang sasakyan ninyo ay matatanda na at madalas na nagpapaayos, maaaring mas matalino ang mag-isip ng ibang paraan ng transportasyon kaysa patuloy na gumastos sa paulit-ulit na pagkukumpuni. Ang bayad para sa inspeksyon ay nasa Fiat 300 hanggang P500 depende sa uri ng sasakyan. Ang mga otorisadong MVIS centers ay makikita na ngayon sa halos lahat ng probinsya at lungsod sa buong bansa. Makipag-ugnayan sa inyong lokal na LTO upang malaman ang pinakamalapit sa inyong lugar. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga bagay na magpapasaya sa inyo. Ang mga espesyal na probisyon na inilaan para sa ating mga senior citizen na nagmamaneho. Ayon sa Republic Act 1982 o ang tinatawag na Senior Citizen Road Safety Protection Act, ang lahat ng driver na 65 anyos pataas ay may karapatang matamasa ang ilan sa mga sumusunod na pribilehiyo. Una, ang priority lane assistance sa mga tanggapan ng LTO. Hindi na kayo kailangang pumila kasama ng lahat ng iba. May nakalaan na espesyal na linya para sa mga senior na nagbibigay ng mas mabilis na serbisyo. Pangalawa, ang mga accredited testing centers ay obligadong magbigay
ng mga naaangkop na pasilidad para sa mga senior na may mga limitasyon sa paningin o pandinig tulad ng mas malaking letrang test papers o tulong ng isang facilitator. Ikatlo, kung ang isang senior driver ay masangkot sa isang paglabag sa trapiko sa unang pagkakataon, mayroon silang pagpipilian na dumalo sa isang defensive driving seminar sa halip na bayaran ang buong halaga ng multa. Ang seminar ay maaaring tumagal ng 2 araw, ngunit maaari kayong makatipid ng hanggang 50% ng multa. Ito ay isang napakahalaga at mapakikinabangan na pagbabago na maraming senior ay hindi pa nakakaalam. Kaya kung sakaling mahuli kayo sa isang paglabag at gusto ninyong samantalahin ang pribilehiyong ito, huwag kalimutang ipaalam sa traffic enforcer na senior citizen kayo at nais ninyong malaman ang lahat ng inyong mga pagpipilian. Isa pang mahalagang punto na dapat maunawaan ay ang mas matinding pagpapatupad ng mga batas laban sa pagmamaneho habang lasing o nasa impluensya ng droga. Bagaman matagal nang umiiral ang mga batas na ito, ang paraan ng pagpapatupad ay pinalakas ng malaki ngayong 2026. Ang mga random na checkpoint na gumagamit ng breathalyzer test ay mas madalas nang makikita sa mga pangunahing kalsada, lalo na sa mga gabi ng malalaking okasyon tulad ng Pasko, Bagong Taon at iba pang holiday seasons. Para sa ating mga senior, ito ay may espesyal na kahalagahan dahil ang ilang mga gamot na karaniwang iniinom ng matatanda para sa kanilang mga kondisyon tulad ng hypertension o diabetes ay maaaring may epekto sa kakayahang magmaneho ng ligtas. Hindi ito nangangahulugang ipinagbabawal na kayong magmaneho habang umiinom ng maintenance medicines. Ngunit mahalaga na kumonsulta sa inyong manggagamot upang matiyak na ligtas pa rin kayong magmaneho kahit nasa ilalim kayo ng inyong gamutan. Maaari ring mag-issue ang inyong doktor ng isang liham na nagpapaliwanag ng inyong medikal na kondisyon na maaari ninyong itago sa loob ng sasakyan bilang depensa sa mga checkpoint. Ang parusa para sa pagmamaneho habang lasing ay nagsisimula sa isang tiyak na halaga ng multa para sa unang paglabag kasama ang 6 na buwang suspensyon ng lisensya. Para sa pangalawang pagkakataon, tumaas ang multa at 1 taon na ang suspensyon. At para sa ikatlong pagkakataon, ang inyong lisensya ay posibleng permanenteng mabawi. Hindi ito mga salitang walang saysay. Ito ang aktwal na batas na isinabuhay na ngayon. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang ilang praktikal na payo na makakatulong sa inyo na manatiling ligtas, malaya, at naaayon sa batas sa kalsada kahit sa kabila ng lahat ng pagbabagong ito. Una, itanda na ngayon din sa inyong kalendaryo ang petsa ng pag-expire ng inyong driver's license. Huwag hintayin pang mawalan ng bisa bago kumilos. Ang pag-renew ng maaga ay nagbibigay sa inyo ng sapat na panahon upang makumpleto ang lahat ng kinakailangan ng walang pagmamadali o stress. Pangalawa, maghanda ng isang maliit na kit ng mga dokumento sa loob ng sasakyan, isang bag o kahon na naglalaman ng inyong driver's license or insurance, registration, at isang kopya ng inyong medikal na sertipiko. Sa ganoon, handa kayo sa anumang uri ng checkpoint o di inaasahang pangyayari. Ikatlo, kausapin ng inyong mga anak o apo tungkol sa mga bagong batas na ito. Kung sila ang madalas na nagmamaneho para sa inyo, kailangan rin nilang maging alam ang mga pagbabagong ito. Ang kaligtasan ng buong pamilya ay nakasalalay sa kaalaman ng bawat miyembro nito. Ikaapat, huwag mahiyang tumanggap ng tulong kapag kailangan. Kung nadarama ninyo na ang inyong paningin, bilis ng reaksyon o kakayahang mag-concentrate ay hindi na katulad ng dati, maging bukas sa posibilidad na bawasan ang pagmamaneho lalo na sa gabi o sa malalayong lugar. Ang tunay na tapang ay ang pag-alam kung kailan na dapat humingi ng tulong, hindi ang pagtutulak ng inyong sarili sa mga sitwasyong maaaring maging mapanganib. Isang bagay pa ang gusto kong bigyang linaw ang kalagayan ng mga nasa probinsya at malalayong lugar. Nauunawaan ng pamahalaan
na hindi pantay ang kakayahan ng bawat lugar na ipatupad ang mga bagong regulasyon. Kaya naman, may mga espesyal na probisyon para sa mga driver sa mga rural areas kung saan ang mga tanggapan ng LTO ay malalayo at ang mga sasakyan ay mas matanda na. Ang mga lokal na pamahalaan ay binibigyan ng kapangyarihang mag-organisa ng mga pansamantalang sentro ng pagsubok at renewal sa mga piling lugar, lalo na sa mga komunidad na mahirap ang transportasyon papunta sa lungsod. Kung nakatira kayo sa lalawigan at malayo sa pinakamalapit na LTO office, makipag-usap sa inyong barangay captain o sa munisipyo upang malaman kung may mga nakaschedule na mobile LTO services sa inyong paligid. Karaniwang 2 o 3 beses sa isang taon, isinasagawa ang ganitong serbisyo at malaki ang maiipon ninyong gastos at lakas kung malalaman ninyo ito ng maaga. Mga kaibigan, mga kapwa senior, tayo ay nabubuhay sa panahon ng mabilis na pagbabago. Ang mga batas sa pagmamaneho ay nagbabago. Ang mga patakaran ay nagiging mas mahigpit at ang mundong naghihintay sa labas ng ating mga tahanan ay patuloy na umuunlad. Ngunit huwag nating hayaang maging pinagmumulan ito ng pangamba o lungkot. Bawat pagbabagong ito ay may iisang layunin. Ang pangalagaan ang bawat isa sa atin. Kayo ang inyong mga mahal sa buhay at ang bawat Pilipinong gumagamit ng ating mga kalsada araw-araw. Kayo ay isang henerasyong matatag, marunong at puno ng karanasan na nakaligtas sa napakaraming pagbabago sa buhay. Ang mga bagong batas na ito ay isa lamang hamon na alam ninyong harapin ng may dignidad, tapang at kaalaman. Kaya huwag kalimutang ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapitbahay, o sa inyong mga grupo sa Facebook o Viber dahil dito sa BaPH Updates by Amber, ang bawat piraso ng impormasyon na inyong ibinabahagi ay maaaring makapagligtas ng isang buhay. At kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa mga bagong batas na ito o kung paano ito makakaapekto sa inyong personal na sitwasyon, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Narito tayo upang tulungan ng isa't isa. Ito ang ating komunidad at mahalaga ang bawat isa sa inyo rito. Ingat palagi at hanggang sa susunod. Mahal ko kayong lahat.